papupuri sa Panginoon sa umagang ito ay tayo munang mag-aral ng maikling Bible study. Bagong lahat ay tayo manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na muli kaming magpuri sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Ang araw na ito, Panginoon, ay tinatalaga namin, Panginoon, upang sambahin ka, purihin ka sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. At ano man aming mapapakinggan, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay aming ihingi sa pamuhay, Panginoon. Purihin ka sa aming buhay sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Ang Colossian ay hindi itinayo ni Pablo, ngunit siya ay nag-utos ng mga manggagawa upang maitayo ang church ng Colosas. At dahil dito ang kanyang inutusan ay si Epapras. At dahil dito ay nagkaroon ng kagalakan ng mga taga-Colosas at natayo ang church. Ngunit habang tumatagal ay napasok ng mga bulaang guro ang church ng Colosas, kaya sumulat si Pablo sa kanila. Pagtutuunan natin ng pansin ang kanyang sulat sa Colosas 9 hanggang 13. Sabi nga rito, kaya mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So nakikita ko dito yung kalooban ng Diyos, ang gusto ni Pablo na matutunan ng mga mananampalataya. So bali dito, ang nakita ko ay 7 God's will to pray for others. Yung kalooban ng Diyos na dapat natin ipanalangin para sa ating kapwa mananampalataya at para na rin sa ating sarili. Kasi kahit na mananampalataya na tayo, ay dumadating pa rin tayo sa mga pagsubok. So lagi nating ipanalangin na bibigyan tayo ng mga kalooban ng Diyos. Sabi dito na lagi nating ipanalangin na ipaunawa niya sa atin ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa verse 9, sabi sa John 1 John 2:27b, sabi dito, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. So, tayong mga mananampalataya ay dapat tayong manatili kay Kristo upang ang Espiritu ay manatili rin sa atin. Kasi siyang magtuturo. Ang Espiritu ay magtuturo sa atin kung paano tayo makalayo sa mga tukso ng mundo. So ang pangalawa ay makapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon.
So kung maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang Espiritu ay nasa atin, ay makapamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban, karapat-dapat sa kanyang paningin. Iyan ay nasa verse 10. At sabi pa, sa verse 10 pa rin, sasagana tayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa. Pag alam na natin at ipinapamuhay na natin ang kaloob ng Espiritu, sasagana tayo sa mabubuting gawa. Hindi na tayo gagawa ng masama kung alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. So sabi dito, sasagana tayo. Makikita ng ibang tao na, uy, bakit siya kakaiba na? Dati basagulero niyan, bakit ngayon ay hindi na? Mabuti na siyang tao, matulungin na siya. So ganyan, ang Espiritu Santo na nasa atin ay tinuturuan tayo upang gumawa ng mabuti. Pangatlo, pang-apat, lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. So kung alam na natin, habang tinuturuan tayo ng Espiritu, ay lumalawak yung ating kaalaman tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos na hanggang darating ang araw na madali na lang sa'yo na gumawa ng mabuti. Di ba kung minsan, ang hirap gumawa ng mabuti sa kapwa, lalong-lalo na kung hindi siya mabuti sa'yo. Mahirap gumawa ng kabutihan sa kanya na hindi naman siya mabuti sa'yo, kaya kinakalaban ka nga eh. Sabi nga dito, kung tayo ay namumuhay na sa Espiritu, ay lalawak ang ating pagkakilala sa Kanya, sa Panginoong Diyos. At sabi dito, pang-5, sa verse 11, patatagin niya tayo sa tulong ng Kanyang dakilang kapangyarihan upang ating matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. So, patatagin niya tayo kung minsan sa mga pagsubok ay ang mga Kristiyano na kung minsan halos susubok. Lalo na kaya ang hindi o bago pa lang sa pananampalataya. Kaya ang Espiritu na ibinigay sa atin nung tinanggap tayo ng Diyos ay tutulong sa atin para patatagin niya tayo sa mga pagsubok upang matiis natin ng masaya. Sabi nga rito, matiis natin ng masaya. So, ang ibig sabihin ng masaya rito ay yung kagalakan. Kahit na naghihirap ka, kahit na nasa gitna ka ng problema, ay may kagalakan yung buhay mo. Ay hinaharap mo yung mga problema na may kagalakan sa puso. Iba naman yung sinasabing happiness. Ang happiness kasi mababaw lang yun eh. Mababaw na ibig sabihin, pag binigyan ka ng regalo ng isang tao ay happy ka. Binigyan ka ng pera o binigyan ka ng gamit, happy ka. Pero yung kagalakan, iba yon. Ang kagalakan ay in spite of, kahit ano yung nararanasan mo sa buhay. Kung alam mo na ang Diyos ay sumasa iyo, ay mayroon ka pa rin kagalakan. So yun ang sinasabing joy. Sasabihin natin, ang joy at happiness magkapareho lang. Malaki ang kaibahan noon pag naunawaan mo yung salita ng Diyos. Pang-anim, lagi tayong magpasalamat sa Ama. At yan ay nasa verse 12. Lagi tayong magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng Panginoon Hesus sapagkat minarapat niyang makabahagi tayo sa mga pangako ng Diyos para sa Kanyang hinirang. Maraming pangako ang Diyos para sa atin. Pero ang sabi dito sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi sa Tagalog, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasan kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So pag ganyan ang pangako ng Diyos, ibig sabihin kahit ano pa ang lumating sa iyong buhay, nandiyan ang Diyos sa iyo, iingatan ka niya. Kahit ano yung susuungin mong problema, ang Kristiyano ay maraming problema. Sabi nga ng iba kung kailan ako naging Kristiyano, lalong dumami ang problema ko. Totoo yun.
lalong dadami talaga ang problema mo pag ikaw ay naging Kristiyano. Kasi lagi kang pipilitan ng dyablo na mailayo pa doon. Ibabalik ka niya sa mundo. Kaya dadami yung problema mo. Pero pag naging matatag ka sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng Espiritu na siyang magtuturo sa iyo, ay tutulungan ka niya sa lahat ng mga problema. Pang-pito, iniligtas na tayo. Yun ang kanyang pangako, yan ang kanyang kalooban. Iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman sa verse 13. Iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So, isang kaloob ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay para tayo iligtas sa kasalanan. Sabi ng Titus, 2:11, chapter 2, verse 11 and hanggang 14, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili. Yun ang kalooban ng Diyos, pagpipigil sa sarili. Isa sa mga kalooban niya para sa atin. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. Linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. So ang mga mananampalataya ay dapat gumawa ng mabuti para makita tayo ng mga tao sa mundo na nakakaiba tayo. So sabi nga ng verse 14 sa pagtatapos natin, ang sabi ng verse 14, napalaya tayo at pinatawad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi nga dyan, ang Espiritu ay binigay sa atin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad niya tayo. So, kailangan nating tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating buhay dahil siya ang ating tagapagligtas. Ang kanyang dugo ay tagapaglinis ng ating mga kasalanan. So, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng salita, sa maikling nating Bible study. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa salitang naming nabasa sa umagang ito, Panginoon. Naway, Panginoon, ay tumimo sa bawat isa ang iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ipapamuhay namin araw-araw sa tulong ng iyong Espiritu, Panginoon, ang mga salita at ang kaloob mo, Panginoon, ay aming matanggap sa araw na ito at sa mga susunod pang, Panginoon, ng mga araw ng aming buhay, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na maging matatag kami upang patuloy kaming makatayo sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen.